Hello, hello mga kabayan, mga kamangyan, mga ka-OFW. Sana po tayo ay nasa mabuting kalagayan at ligtas sa anumang kapahamakan. Maraming pong salamat sa inyong mga suporta po sa akin, mga kabayan, mga kamangyan. Dati, nababasa ko lang sa isang history ang bansang Canada. Dati, nangangarap lang akong makarating sa ibang bansa. At sabi ko, kailan kaya ako makakarating ng ibang bansa? At kailan kaya ako makakasakay ng eroplano? Sabi ko sa aking sarili. Naalala ko nung panahong nabubuhay pa ang aking ama. Nagtanong ako kung bakit hindi ako makapasa sa pulis. Dahil pandak ako hanggang sa kumuha ako ng indigenous people sa mga tribo ng mga mangyan. Sawi pa din ako sa pangarap ko maging pulis. Hanggang sa nagtrabaho ako sa Laguna para may pangtustos ako sa pag-a-apply ko sa pulis. Pero hindi naman ako makapasa sa exam sa May Maropa. Hanggang sa nagdesisyon ako na kumuha ng civil service. 1 point na lang, pasado na sana ako. Kaso bumagsak pa din dahil 1 point na lang ang kulang. Hanggang sa naisip ko, kumuha ng passport. Nag-apply sa Taiwan at Hong Kong tulad ng mga kapatid ko. Naka-6 nga pala akong mga kabayan, mga kamangyan ng pagkuha ng passport. 6 na passport, ilang beses din yun na kumuha ko ng passport. Paulit-ulit lang, pag na-expired kukuha uli ako, kukuha. Yun ang nangyari sa aking buhay noon. Idol ko sila ate noon kasi nasa ibang bansa sila. Nasa Taiwan yung isa kong kapatid, yung isa ko ng kapatid, nasa Hong Kong. Pero nag-apply ako sa Taiwan, bagsak ako sa height at dahil lip-handed daw ako. Siyempre, ako naman, nag-apply din uli sa Hong Kong. Bagsak din ako dahil hindi ko naman tinuloy ang pag-a-apply. Dahil napanood ko sa telebisyon na hindi nila tinatrato ng maganda ang mga OFW yung mga Pinoy. Sa makatuwid kabayan, mga kamangyan, nagtrabaho ako sa Laguna, sa electronics. At doon ay nakipag-usap ako sa tatay ko, nag-usap kaming mag-ama. Sabi ko, napapaiyak ako sa pag-usap namin kasi sabi ko, bakit ganun tay? Bakit ganun lagi? Sumusubok naman ako pero hindi ako pinapalad. Alam nyo ba, mga kamangyan at mga kababayan, sagot ng tatay ko at laging naalala ko, anak, hindi mo pa oras para sumikat. Hintayin mo ang para sa iyo. Ang buhay ng tao, hindi laging perpekto. Sa buhay ng tao, may nauunang umunlad at may nahuhuling umunlad. Kaya ikaw, hintayin mo ang para sa iyo at makakarating ka at makakasakay ka ng eroplano. At malilibot mo ang buong mundo. Magsikap ka lang at magtatagumpay ka. At piliing laging magpakumbaba at dahil kung sino ang ibinababa ng tao, siya namang itinataas ng Panginoong Diyos. Kung sino ang inaapi, siya ang nagtatagumpay. Yan anak ang mga katagang laging binibilin ko sa iyo at sinasabi ko sa iyo. Ngayon tatay, ito na po ako. May apo na po kayo, may anak na ako. At sinunod ko po ang mga payo ninyo. At tama po kayo. Ngayon hindi nyo man po ito nakikita, ang aking pagtatagumpay at hindi nyo man nakikita na nandito ko sa ibang bansa. Alam ko po na proud kayo sa akin kung saan man kayo naroroon ngayon. Mga kabayan, mga kamangyan, ngayon alam nyo na po kung bakit Mangyan ng Canada po ang aking napiling pangalan ng Facebook page ko. Puputulin ko na po ang aking pagsasalita ngayon mga kabayan kasi ako yung naiiyak na talaga. Kasi po naalala ko na ang tatay ko kung saan man siya naroroon. Alam kong proud na proud ang aming tatay ngayon sa aming mga magkakapatid. Kahit mahirap man ang buhay namin, hindi tulad ng dati. Alam kong proud na proud siya sa mga natatamasa naming magkakapatid ngayon. Kaya naman po mga kabayan, mga kamangyan, siya po talaga ang aking #1 fan. At believe po siya sa akin, may tiwala siya sa akin na kaya kong gawin ang mga pangarap na gustuhin ko. Hanggang dito na lang po mga kabayan, mga kamangyan. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Sana po ay may natutunan kayo sa aking pagbablog ngayon. Sana po ay may napulot kayong aral at maraming salamat po.